ikapitong pagkakataon ay muling ipinagdiwang ni Congressman Abet Garcia ang kanyang kaarawan sa One Bataan Villages sa bayan ng Orion at lungsod ng Balanga, kung saan personal niyang kinumusta ang kalagayan ng mga pamilyang benepisyaryo ng mga proyektong pabahay. Hindi po natin nakakalimutan yung ating mga napangako sa inyo at papagandahin po natin yung ating komunidad at unti-unti nating papagandahin ang inyong buhay at buhay na inyong pamilya. Nararamdaman niyo ba, naalala niyo yung nangyari sa atin isang taon? Nandun tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Pero ngayon, ito na, nagkaroon ng overcourt na kung saan napapakinabangan na ng bawat isa. At definitely, tuloy-tuloy po yung mga programa ng ating pamahalaan dito sa One Bataan Village. Happy birthday, Kong Abet. Talagang bilib po tayong lahat sa kanyang vision, sa kanyang sipag. Talagang araw-araw po, oras-oras, kahit sa gabi, ang inisip po niya, yung kapakanan po ng buong Bataan and lalong-lalo na po ng City of Balanga. Ibinahagi niya ang mga sinusulong na proyekto sa kanilang komunidad tulad ng paglalagay ng solar panels at pagpapatayo ng mga infrastruktura tulad ng simbahan, fire station, police station, Fisherman's Wharf, Community Building, Livelihood Center, MRF, CCTV, streetlights, tricycle terminal, at senior high school building. Sa kasalukuyan, nasa 1,407 units na ang One Bataan Villages sa buong lalawigan, kung saan nasa kabuoang 1,379 na ang pamilyang naninirahan dito. 808 MacBook laptops ang muling ipinamahagi ng pamahalang panlalawigan ng Bataan para sa mga public elementary school principals, ALS district at mobile teachers at mga ICT schools na may computer laboratories. Sana magamit po itong ating mga laptop, mga MacBook para ho sa 100% utilization ng learning management system. Naniniwala po tayo na makakatulong ito sa inyo, mas mapadali yung inyong trabaho, pati po yung pag-prepare, lalo na ng mga lesson plan. Disyembre noong nakarang taon, 3,234 ang ipinamahaging MacBook laptop sa mga guro sa elementarya at junior high school department heads sa mga pampublikong paaralan. Samantalang 2,500 naman noong 2023 ang ipinamahagi sa mga guro at punong guro sa sekundarya sa mga pampublikong paaralan. Nasa kabuoang 4,118 na mag-aaral mula sa kolehiyo ang mga bagong benepisyaryo ng Scholar ng Bataan program na sumailalim sa isang oryentasyon para sa school year 2024 to 2025. Pinangunahan ito ni Gov. Joed Garcia kung saan ibinahagi niya ang mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan hindi lang para sa kabataan kung hindi maging sa iba pang inisyatibo para sa kinabukasan ng bawat pamilyang Bataeño. Sikapin po natin makapaghanap ng magandang trabaho at dito po sa ating lalawigan, mas marami na po tayong mga oportunidad para hindi na po tayo magtatrabaho at para po makapag-pay forward tayo. Sana po sa ating munting bahagi, makatulong po tayo sa ating kapwa. Sana pagtulong-tulungan po natin, mga magulang, pagtulong-tulungan po natin yung maayos na pag-aaral ng ating pong mga anak. So gagawin po ng lahat ng ating probinsya kung ano po pa yung iba pang mga pangangailangan, iba pang mga nagiging hadlang sa inyo pong maayos na pag-aaral para po makafocus kayo sa pag-aaral, makapagtapos at syempre magkaroon po ng magandang trabaho. Sa kasalukuyan, umabot na sa 143,837 ang kabuoang bilang ng mga benepisyaryo ng Scholar ng Bataan simula pa noong 2005. May pagkakataon pang manalo ng isang bagong sasakyan na Best Tune Not EO5 EV sa 268 Bataan Foundation Day Raffle for a cause ng pamahalang panlalawigan dahil extended ang pagbili ng tickets hanggang ika-28 ng Pebrero. Bukod pa dito, may mga gadgets at appliance na maaaring mapanalunan tulad ng iPhone, MacBook, e-bike, Smart TV at iba pa. Ang malilikom na halaga mula sa nasabing raffle ay gagamitin para makatulong na magbigay ng pag-asa sa mga Bataeñong may sakit na cancer na bahagi ng Kids Cancer Warrior at Bataan Cancer Society.
Sa mga nagnanais suportahan ang advokasya na ito, maaaring bumili ng tickets online sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na makikita sa inyong screen o pagbili ng tickets sa inyong municipal, city o barangay hall sa halagang ₱100 kada ticket.